Sa simpleng bayan sa probinsya, muling binuhay ng perya ang tahimik na gabi. Ang mga ilaw nito ay sumasayaw sa dilim, habang ang mga tunog ng tambol at sigawan ng mga tao ay abot hanggang kalangitan. Ang bawat atraksyon ay puno ng mga batang sabik makaranas ng kasiyahan. Ngunit may isang karanasan na kailan may hindi mabubura sa aking alaala. Ako si Nardo. Kasama ang pamilya ko, dumayo kami sa perya upang maglibang. Napansin ko agad ang malaking ruweda, de kapalaran, nakitang-kita mula sa may malayo, umiikot sa gitna ng mga makukulay na ilaw. Hindi pa ako kailanman nakakasakay sa ganoong klaseng atraksyon, kaya't may halong kaba at tuwa ang nararamdaman ko. Subukan mo na, Nardo. Matapang ka, di ba? Di naman nakakatakot dyan eh. Ika pa ng pinsan ko habang pinipilit pa ako sa harap ng nanay ko. Tila nang aasar. Napatingin ako sa may ruweda. Sa taas nito, parang abot mo na ang langit. Ngunit, may kung anong kaba ang bumalot sa akin. Hindi ko sigurado kung dahil sa takot ba na baka biglang masira ito o sa kakaibang pakiramdam na parang may nagmamasid mula sa may itaas. Ngunit sa huli, naglakas loob ako. Sa unang ikot ng ruweda, napuno ng tawa at sigawan ang buong paligid habang unti-unting pumapaitaas ang sinasakyan ko. Nakakaramdam na ako ng kakaibang saya. Ang lamig ng hangin. Ang simoy nito ay sumasalubong sa may mukha ko at ang buong perya ay parang laruan lamang mula sa may itaas. Nawala ang aking kaba at sa halip, unti-unti na akong natutuwa. Ilang beses pa akong umulit hanggang sa parang parte na ako ng umiikot na mundo ng makulay na ruweda. Ngunit, sa isa sa mga ikot, may napansin akong kakaiba. Sa di kalayuan, sa ibabaw ng mataas na puno malapit sa may perya, may nakita ako. Tila malaking anino. Mataas ang puno at ang nilalang ay parang nakaupo ito sa pinakamataas na sanga nito. Malaki ang hugis, parang tao. Pero hindi, kaya napahinto ako. Kinusot-kusot ko pa ang aking mata. Umaasang baka nagkakamali lamang ako o kaya'y dala lamang ito ng aking imahinasyon. Pero nang bumalik ang tingin ko doon sa may itaas ng puno, nandoon pa rin ang malaking anino. Habang patuloy na umiikot ang ruweda, hindi ko maiwasang bantayan ang malaking nilalang. Ang bawat galaw nito ay tila nanonood sa amin at parang may kakaibang presensyang bumabalot sa buong paligid. Nang huminto ang ruweda, mabilis akong bumaba agad at mabilis kong ikinuwento sa mga kaibigan ko ang mga nakita ko. Hindi nga. Baka naman namamalikmata ka lang. Walang ganun, no? Ito talagang pinsan natin eh, no? Gawa-gawa kwento eh. Oo nga. Baka naman guni-guni mo lang yun. Kung talaga minsan ka lang nakasakay ng ruweda eh. Tayong pag nakikita. Buti di mo nakita si San Pedro. Ngunit, si Arvin, ang isa naming tahimik na kasama, biglang nagsabi sa akin. Habol sila. Naniniwala ko sa'yo. At saka, gusto kong makita din yun. Tingnan natin. Halika. Sa kabila ng pag-aalinlangan, sumama ako kay Arvin upang hanapin ang nilalang. Pero nang dumating kami sa lugar kung saan ko ito nakita, wala na ito. Ilang sandali pa kaming tumayo doon sa may ilalim ng puno at halos mabali ang mga leeg namin sa kakatingala. Ngunit wala na ang anino.
Maniwala kayo, totoo yung nakita ko. Hindi nga. Walang ganun, no? Pero ngumiti lamang si Arvin at tinapik ako sa may balikat. Huwag kang mag-alala. Naniniwala naman ako eh. Pero baka hindi natin siya talaga dapat hanapin. Halika na, baka hinahanap na nila tayo. Pagkatapos noon, nagaya na ang mga kasama namin upang umuwi. Bumalik kami sa aming mga magulang. Tahimik na naglalakad pa pauwi mula sa may perya. Akala ko tapos na ang gabi, ngunit nagkakamali ako. Dahil sa gitna ng madilim na daan, sa ilalim ng ilaw ng liwanag ng buwan, biglang tumindig ang mga balahibo ko. Dahil sa taas ng isa pang puno sa may gilid ng kalsada, muling lumitaw ang malaking nilalang. Ang mga mata nito'y nagliliwanag sa dilim, tulad ng mga apoy na nang-aakit sa isang gamo-gamo. Nakakatakot. Ngunit ang anyo nito ay mas malinaw ngayon. Malaki. Nakabaluktot ang katawan, tila may hawak na tabako na hinihit-hit nito habang nakatingin sa amin. Ngunit ang pinaka nakakatakot ay ang mga mata nitong tila napapangiti. Dito ay pabulong kong sinabi kay Arvin. Arvin, nandyan na siya. Tingnan mo, ayun siya oh, pasdan mo. At paglingon ng pinsan kong si Arvin, ay halos biglang manigas siya. Namutla ang kanyang muka at hindi na makapagsalita. Kinabukasan, inaapoy ng lagnat si Arvin. Dinala siya sa isang albularyo upang matingnan. Hindi man sabihin ng albularyo ang eksaktong dahilan. Sinabi nitong, huwag nang uulitin pa ang paghahanap sa mga ganoong nilalang. Huwag kayong maglalaro sa dilim o magpupusisa nang hindi nyo naiintindihan. Madalas, ang mga nilalang na ito ay hindi dapat binibigyan ng pansin. Kapag natuwa masyado sa inyo ito, hindi nila kayo titigilan. Magmula noon, ang dating kuryosidad ko ay napalitan ng takot. Ang mga simpleng saya sa may perya ay hindi ko na nais ulitin pa. Hindi ko na rin hinanap ang nilalang. Pero minsan ay parang nararamdaman kong nakatingin ito sa akin mula sa may dilim. Hindi na ako muling sumakay pa sa may ruweda at kailanman ay hindi ko na hinahanap pa ang mga sagot sa misteryong nakikita ko. Dahil minsan ang hindi alam ay mas ligtas at ang hindi nakikita ay hindi kailangang hanapin pa. Uy mga kaibigan, maraming salamat sa iyong pakikinig. At kung inyo pong nagustuhan ng ating naitampok na kwento, ay isang napakalaking bagay po ang pagpindot nyo ng like, pag-subscribe para hindi mahuli sa biglang pagsusulputan ng ating mga malakabating mga kwento na napakalaking tulong din po ang pag-iiwan nyo ng positibong mensahe. Na kung may pagkakataon din na maibigan mo itong maibahagi, pindutin lamang ang ating share button. Isang maliit na abala lamang po. Ngunit tatanawin ko po itong napakalaking bagay, mainit na pagmamahal, taos puso ninyong pagsuporta at pagtangkilik para sa ating pang mas mahabang kwentong katatakutan at kulitan. Dito lamang po sa ating napakagulong tambayan. At kung nabitin ka pa, silipin lamang ang ating mga kwento at playlist na siyang matatagpuan po sa kaloob-loobang detalye ng ating maliit na channel. Yun lamang po. At ito pong inyong lingkod na nagsasabing maraming salamat at magpapasalamat pa pong muli. This is your one and only Kulas, your daily dose of Tagalog horror good vibes na nagsasabing
Stay safe and fresh, everyone, and always stay awesome. Peace out.